hindi natin makalimutan or ma-set aside yung issue ng impeachment. Nakakatawa kasi ako, I've been in the House of Representatives and I have been through at least 3 impeachment proceedings. One is the time of Estrada. The other one was the time when we wanted to impeach Chief Justice Hilario Davide. And I myself was a complainant together with Attorney Ferdinand Topacio against the chairman of then COMELEC, the then chairman of COMELEC, Andres Bautista. So alam ko po yung proseso. At mayroon ng nakapagtaka nga dahil there is a Supreme Court ruling and there is also a provision in the Constitution as well as the House that you can only file an impeachment or you can only have an impeachment once within a period of 1 year. Pero mukhang nagiging installment ang filing ng impeachment. Mukhang kinokontrol, hindi galing sa tao. Kasi when you talk of impeachment, discretionary lang. Discretionary lang yung pag-file ng impeachment. If you comply with hindi tinatanggap lang ng Secretary General. May mga requirements lang yan ng number of mga documents, mga ganon, basta kumpleto, tatanggapin yan at immediately, kasi may mandate nga yung saligang batas na there's only one impeachment allowed, itatransmit na kaagad. Kaya nagkapagtaka na bakit hinuhold niya at parang sinasabi na, oy, halina kayo, mag-impeach kayo, mag-impeach. Parang nagagaling sa kanila. Hindi kusang loob. Parang dito sa sinasabi ni Ted Filon, pakinggan natin si Ted Filon, na mayroon na naman daw third impeachment. Mayroon ng first, mayroon ng second, at itong mga itong grupo na ito na hindi naman kapaniwala, mga pari daw sila, alam mo naman yung mga pari, mga miyembro din ng mga akbayan yan. Mayroong isang pari dyan, Monsignor doon sa Caloocan, David. Cardinal na ngayon yun. Cardinal, pero Cardinal, so may membro na palang ang akbayan na Cardinal. Paano yan? Susuwayin din nila si Pope pagka ganun. Hindi ba yung may kinidnap ng mga bata siya nagtago? Yeah, yung David nga. At akbayan ng sila Rizal Tiveros yun. Member yun, yung buong pamilya niyan, mga David, mga mga akbayan yan mayroon pa ngang isang dyan na nagwala doon sa Congress makipagsuntukan. Ewan ko kung sino yung related dahil. David ba yun or Constantino or anong pangalan nung lalaki na yun na nagwala doon sa house noon So, mga pure akbayan people ito. So, bakit hindi, kung nag-file sila, dapat tinransmit na. Bakit hintayin pa yung iba? At itong mga pare naman, pakinggan nga natin ang anong binagdadaldal nito na walang katorya-torya itong Monsignor, sa pangalan pa lang, questionable yung pangalan Monsignor, bakit po may katagalan bago po kayo nakapaghain ng pangatlong impeachment complaint considering na yung pong mga grounds po naman ninyo halos kapareho lang po nung dalawang nauna, Monsignor? Ay, alam mo Ted, hindi namin pinipilit ng bawat isa. Parang nag-usap-usap lang kami. Kasi kabubuo lang namin nung Clergy for Good Governance na isa sa mga calls namin ay
paghinto ng korupsyon, promote ang good governance para sa tunay na pag-unlad ng ating bayan. So, sa pag-usap-usap namin na magkita-kita, so napaggabuan namin na we need to register our voice through filing another impeachment. Tapos naghanap kami ng mga partners kasi hindi naman kami experts on mga legalities. Opo. So, kasi po, ito pong SecGen na inyo nga po nakaharap kahapon, nagsasabi ng aming mga panayam na hindi niya maaksyonan yung 2 impeachment complaint dahil nga sa meron sa kanyang nagsabi daw na may maghahain pa ng pangatlong impeachment complaint. Kayo ho ba yun? Yung nakipag-usap daw kay SecGen? Inyo ho ba itong grupo po, Monsignor? I think itong hinihintay nila, narinig nila na mayroon kaming usap-usapan ng mga kapari. So, naghintay sila. So, kami naman, naghanap kami ng tamang araw o tamang panahon na mabuo namin yung ano talagang gusto naming ipapahayag, no, sa publiko. Opo. Kasi po, Monsignor, yung po kasing, siguro po alam naman po natin, na ipit sa oras, gahol sa oras ngayon ng Kongreso kung pag-uusapan natin ay yung proseso po ng impeachment na dadaan sa kaukulang pong referrals at mga public hearing. Kaya po, dito sa paghihintay sa inyo, kumbaga nabalam yung 2 pong impeachment complaint na inihain December 2 and then December 4 kasi ngayon po ay kahapon December 19. Anyway, so ngayon po, Monsignor, ang balik ng Kongreso matapos po ang kanilang Christmas break ay ngayon pong Enero at 13 na. And then, sila po'y matatapos ng Pebrero 7. Practically po, meron na lamang silang 8 session days. Sa inyo ho bang palagay, Monsignor, ano ho kaya ang inyong pag-ugnayan sa mga endorsers po ninyo? Meron ho ba talagang tsansa itong umusad nitong inyong reklamo po, Monsignor? Committed o maasa na maaksyonan nito ng ating mga kongresista at maipasa sa Senado. Ang importante sa amin ngayon ay na mapahayag namin ng malinaw ano yung aming naging reaksyon, no, sa maraming mga investigasyon na nangyari sa Kongreso. Talagang bobo itong bishop nito eh. Aksyonan daw nila, depende daw sa aksyonan kasi base daw yung basihan daw nila sa mga reaction sa hearing. Puro ka hearsay, wala kang personal knowledge. Ha? Tatanungin kayo eh. Alam mo ba, Monsignor, Mr. Labiao, one of the issues that will be asked about you is doon sa acknowledgement. Kung pumirma ka dyan, may personal knowledge ka ba sa pinapile mo? Ha? Did you have any personal knowledge about kung napakinggan mo lang sa hearing, hearsay yan. Dapat mabasura na kagad yung complaint mo. Tapos, kakatawa naman yung mo, ngayon lang kayo nagkumpul-kumpulan for the purpose of impeachment. Ano ba naman yan? For good government. There are more than the Vice President na involved in corruption, involved in non-good government actions. Bakit hindi nyo kaya in-impeach si Marcos? Mas maraming impeachable offense si Marcos. Sino kaya nasa likod ninyo? Nagkaayusan ba yan? Mr. Labiao? Kakahiya kayo, mga pare pa naman kayo. With due respect, no? I hope I'm not taking this personally, but parang naging dyan naging pila-pila. palabas pa naman ang Gladiator 2 ngayon. Ano ba ang spirit ng mandato ng
saligang batas. There shall only be one impeachment filed with any impeachable official within a period of 1 year. Naging 2 na, naging 3. Baka naghintay pa ng maging 4. Tapos sabi ni Ted Filon, 8 araw na lang. pareho lang naman din yung sinasabi nyo. Kung galing sa hearing lang yung sinasabi nyo dahil na ano kayo na porque yung nasa dyaryo, nasa television, nakita nyo yung mga pagtatanong na wala man basihan, puro harassment, yun ang ilalagay nyo sa charges nyo sa complaint niyo, baka doon pa lang sa acknowledgement, yung pag-file pa lang ninyo sa form, mababasura na yan. Because mayroon doon sa acknowledgement that you have personal knowledge of the charges that you are filing. May personal knowledge ka ba, Labyaw? Ito si Labyaw, ginagamit mo yung pagkamonsenyor mo, Labyaw, kakahiya ka, Labyaw. Yun mga kababayan, tingnan nyo ito, pari daw sila all over the country, tapos kailan lang sila nag-usap-usap, mag-file ng impeachment. Ano ba yan? Paano naman ninyo napag-usapan yan? Sino bang nagdikta sa inyo? Sino bang kausap nyo sa House na hihintayin yung impeachment nyo? Ang impeachment, hindi yan kusang loob yan. Pagpunta mo doon, walang hintayan yan. Bawat mag-file doon, hindi file, tapos forwarded, hindi yung hinihintay kayo as if may kasabwat kayo doon sa loob. Di ba? Paring Ado, what do you think? Parang may naghihintay na grab taxi bago kayo subakay. Oo nga kakatawa Nakisawsaw ka pa, hindi ka na lang sumakay doon sa mga kauri nyo, yung mga leftist. Kung leftist man kayo, with due respect, dapat sumakay na lang kayo. Gusto nyo pang ano ba yan? Magpasikat. Filer kami ng third impeachment. Tapos, kasabwat lang pala ninyo yung mga... Unang-una, alam mo, Mr. Labyaw, ako, I've been through with impeachment na talagang totohanan na impeachment. Mayroon din akong pang-apat na mayroong sinasabing impeach me. Alam ko yun noon, mayroong impeach me, yung since ini-expect ng impeachable offense of impeachable officer na i-impeach siya, paunahan na niya ng impeach me, papaila ng flimsy at frivolous impeachment. Naka-experience na rin ako ng isang presidente na impeach me, at naging controversial nga yan doon sa House, yung impeach me na yan, dahil yung si Lozano. Hindi, yung kasama nila sa tour, yung naging governor din sa Laguna, yung impeach me na yan, I remember that unang kausap yung 3 congressmen doon sa Linden Suites, hindi ko na lang i-mention yung pangalan nila, ay yung isa nasa Senado na, yung kausap namin, yung isa naging mayor doon sa Laguna, yung isa naging governor sa Muslim world. They came to me kasi impeach me nga. Alam natin lahat yan. I was not born yesterday, ang dami kong alam sa mundo. Pagdating dyan, lalo na sa impeachment. Yung isang presidente, takot na takot siyang i-impeach, pinaunahan na niya impeach me. Every year yun. Every year. Hindi ko na lang sabihin kung sino yung presidente yun. But anyway,
whatever it is, yung impeachment, bago ka mag-file, may kausap ka ng congressman. Hindi ka pa-file doon na maghintay ka ng mabuburo yung impeachment mo, complaint, kung walang endorsement. Kaya nga dapat bago ka mag-file ng impeachment complaint, Mag-acknowledge dapat. mayroon ka ng kausap na endorser or sponsor ng itong labyaw na ito, mukhang inosente yata or may nag-utos lang sa iyo na bumili ng suka, akala mo Impeach you. di ba? Akala mo lalangawin lang yung impeachment mo kung wala kang kausap na mag-i-endorse niyan. Oo. Tulad nung kami ni Topacio, yung nag-file kaming impeachment against what's his name? Andres Bautista, who is now a fugitive from justice. Nasa Amerika, nagtatago. Kinausap ko muna si Harry Roque. Then Harry Roque talked to Gwen Garcia, then talked to Bumble Tolentino. Yun ang tapos saka namin pinail. Mayroon kang kausap na congressman kasi pag file mo, mayroon ng endorsement. Hindi tulad nitong labyaw na ito, ipapile daw nila. Pero wala ano ba yan? Ilalagay mo lang dyan, tapos parang naglalako kami. Congressman. Smorgasbord, Pirma kayo. May pipirma ba dyan kung hindi nila alam yung nakasalooban dyan? So, I mean, with due respect, hindi po ganyan ang pag-file ng impeachment, sir. Tulad nung Akbayan, mayroon silang member na Akbayan na nag-sponsor. Itong isa, yung pangalawa, nandyan din yung mga NPA na pumirmang mga na yan. Yung isa, yung recruiter ng mga bata para maging NPA. Yung isa, convicted ng crime ng pangingidnap ng mga bata. Minors. Yun, mga congressman yun, kasalukuyan, yun, kasabwat na nila yun. Pag file nila, endorse na doon. Hindi yung magpa-file ka ng third impeachment, wala ka pang kausap ng congressman at walang mag-i-endorse. So, ang kaduda-duda tuloy, mayroong para ipalabas kasi ang nangyayari kasi nito, ipapalabas na very plausible yung impeachment, very attractive yung impeachment. Kaya maraming sector ang magi-impeach. When actually, when actually kayong mga nag-organize lang baguhan, kaduda-duda na there's someone egging you. Someone is egging you but you cannot get a sponsor. Anong klaseng maniobra yan? Di ba? Paring Ado. So, patapusin natin si Ted Pailon sa kanyang last statements. So, ito pong inyong grupong ito, Monsignor, sarili nyo lang po ito, hindi po ito sa pakikipag-ugnayan sa mga nakatataas sa simbahang Katolika. Practically po, puro ho ba kayo dito, Monsignor? Ilan po ang inyong bilang dito, sir? Yung Clergy for Good Governance, ito ay inisyatiba ng mga kaparian, no? Nagsimula ito ng mga galaw namin nung last na national election pa. Mm-hmm. Tawag namin sa grupo noon na Clergy for Moral Choice. Mm-hmm. Tapos, siyempre, na lumipas ng ilang taon, sabi namin na sa development ng ating bansa, I think mas lasting pong ang tutukan natin good governance kasi yan ang turo din panglipunan ng ating simbahan. So, inisyatiba itong mga pare all over the country, register dito, umabot na ng 241. Mm-hmm. So, makakaparian lahat yan sa buong bansa. No? So,
mayroon kaming mga dahan-dahan binuo na 15-man coordinating council. Mm-mm. Tapos, hopefully by January, pupunta kami ng mga regions namin Mm-mm. para mabubuo rin clarity for good governance sa iba't ibang area. Opo. Kasi nga po kami din ay kumbaga hindi naman sa nagulat, lang ho kami nakapag-isip na itong mga pare, mga monsenyor ay mukhang nagising na. Parang ganun po ang dating. Para bagang natulog kayo for the longest time dito po sa mga pangyayaring ito. Ano ho ba ang nag-udyok sa inyo talaga, monsenyor? Napanood ko po yung video ninyo sa pagpapaliwanag nga kung kailan kayo nagsimula. Pero meron ba ditong tipping point na matatawag, monsenyor? Ang una diyan, Ted, yung marami na kaming nagsusubaybay na kami na nakikinig, na nagmamasid. Mm-mm. Lalo na yung mga investigasyon sa ating kongreso. Mm-mm. Tapos, siyempre, yung aming mga kasama din, may karanasan sa, di ba, may mga parokya kami, Mm-mm. may nakasapuhan at pati ibang mga tao, marami kami nakakausap ng mga tao. Mm-mm. So, narinig na maraming clamor. So, yun nakaudyok talaga sa amin na bakit hindi tayo sama-sama, pag-usapan natin, parang tawag namin yung conversation. Mhm. Ano ba dapat natin? Balikan yung ano ba yung turo ng simbahan, anong panindigan ng simbahan. So, dalawa nakaudyok sa amin dyan, Manong Ted, Mhm. ay yung prophetic role namin mga pare Mhm. at yung aming moral obligation bilang mga pare sa ating bayan. Okay, sige po. Prophetic move and then moral obligation. Yung nga din po na naman ang ipinapangalandakan ng tumututol po dito sa inyong pong ginagawa. Ano po na ang simbahan daw hindi dapat nakikialam sa affairs of the state, no? Yung po lagi sinasabi nila. Opo, meron ho ba kayong paliwanag doon? Ano ho ba ang righteous explanation po? Kung kailan o kung dapat bang makialam ang simbahang Katolika sa affairs o mga pagpapalakad po sa gobyerno, Monsignor? Mamaliwanag naman na Manong Ted na hindi kami nakikialam sa partisan politics, no? Ibig sabihin hindi kami sumasali doon sa mga iba't ibang party na sa ating bansa. What we are really involved ay ano ba yung tama at mali. Nakakatawa ito si Kulabyaw eh. Kulabyaw na lang tawag ko dito eh. Kamukha ng driver ko eh. Wala ling buhok. Father, with due respect po, ako po ay devout Catholic. We were during our childhood nasa catechism kami. Masyadong pabalang-balang yung tinanong ka ni Ted Pailon. Wala bang, hindi ba mayroong separation between the church and the state? Hindi ba, alam mo, Mr. Labyaw, parang inuunggoy ka lang ni Ted Pailon eh. Parang sinasakyan ka lang sa mga kasinungalingan mo. Pare ka pa naman. Unang-una, the impeachment process is a political process. Hindi yan kriminal, hindi yan civil. Political yan. So, you have to take sides. Si Sara Duterte is the enemy of the other political group. So, you took sides and become a political and you got involved in the political quagmire or skirmish. Impeachment is a partisan act. Oh, kakatawa itong Kasi pare na tulad ito eh. Hindi mo taking yata out sa budget. pinag-aralan yung pinapile mo eh. Ha?